hindi lahat ng kerubin ay gumanap ng maayos sa kanilang mga tungkulin. Di ba? Di ba sila ay binigyan ng Diyos ng katungkulan, yung mga kerubin, itong gagawin ko, itong ganun ko. Lahat ng utos ng Diyos dapat susundin nila. May mga talagang nagtyaga na sumunod talaga sa Panginoon at hindi tumalikod. Pero hindi lahat. Sabi nito, may isa na puspos ng kalwalatian at karilagan. Ngunit nagkakalan ang kalwalatian, yun ay nagmula sa kanyang sarili. Ito po ang pinakamasaklap na mangyayari pagka tayo po ay nagkaroon ng ganito kaisipan, mga kapatid. Na kagaya na naging kaisipan ni Lucifer. Salit na sa Diyos yung kanyang maisip na sa Diyos galing yung kanyang kalwalatian, yung kanyang karilagan, ay inisip na sa kanyang sarili. Mababasa po yan sa Ezekiel 28:14 at saka 17. Si Lucifer at ang kanyang mga kasamang anghel ay nasa bundok ng Diyos. Ngunit sila ay pinalayas mula rito. Ang kanilang pwesto ay papalitan ng mga nananatiling tapat sa kordero. Ito mga kapatid ay posibleng sa atin din maging reflection ng nangyayari noon, mga kapatid. Na tayo mga kapatid na hindi gumaganap sa kalooban ng Diyos ay maaaring tayo ay mawala ng kahanga-hangang himala ito, sabay-sabay na umawi ang mga nilalang sa langit. Ikaw ay karapat-dapat. Di ba? Awit nila, ikaw ay karapat-dapat na sambahin. Di ba? Banal. Ganyan ang mga awit ng mga anghel sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat tribo at lika at mga bansa. Ginawa mo silang isang kaharian at mga saserdote upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Mga kapatid. Yan po napakaganda ng ating leksyon, mga kapatid. Na tayo mga kapatid ay manatiling may maalam na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo pare-pareho ng talento .